Amen? Pag may hormones ang mga ate, mabilis magalit. Ganon din kami mga lalaki. If we feel that we are being disrespected, bilis din naming magalit. Amen? But this is not the joy. The joy remains kahit ano pang nangyayari sa'yo. Amen? Tulad ng mga examples natin kanina. Joy, pang matagalan, nananatili kahit may pagsubok. Amen po ba? Next aspect, katatagan. Amen? Stability. Ang happiness, tulad ng sabi natin kanina, kumain ka ng masarap na pagkain, sarap. Ang saya-saya mo. Tapos may nakagat kang maalat. Wala na. Sino ba nagluto nito? Ano naman? That's happiness. Amen? Ang bilis mawala. Amen? Samantala, ang joy nakaugat sa di nagbabagong nature, character, attributes, or likas ng ating Panginoong Diyos. Anong sabi natin kanina na likas ng ating Panginoong Diyos? God is love. God is Jehovah Jireh. God is our healer. God is our provider. Amen? God is merciful. God is gracious. God is slow to anger. Dito nakaugat yung ating joy. If you know who is your Father in heaven that is looking after you, that is the joy that is supposed to be lagi nating hinahanap. Hindi yung mga pansamantalang happiness na ibibigay ng mundo na isang iglap lang, wala na. Amen? I hope you're understanding, mga kapatid, the difference between happiness and joy. Next, tinututukan, what is the focus of happiness? Ang focus ng happiness is tayo. Me. Masaya ako dahil nakuha ko to. Masaya ako kasi sinagot na ako ng matagal ko nang nililigawan. Masaya ako kasi natanggap ko na ang promotion na matagal ko nang hinihintay. Masaya ako dahil iniibig ako ng aking asawa. But ang joy is nakapokus sa ating Panginoong Jesus. Again, masaya ako dahil itinuturing na akong anak ng aking Panginoong Diyos. All glory to Him. All glory to God because of what Jesus did on the cross. Lahat ng promises ng Panginoong Diyos sa Bible na ito is applicable na sa akin ngayon. Amen? Yun po yung joy. Ang glory na kay Lord. Nakatutok lagi kay Lord. Amen po? Amen. Lastly, gaano kalalim ang happiness? Happiness is napakababaw. Superficial. It's all about emotions. Amen? But ang joy is nagmumula sa puso at ito ay bunga ng banal na Espiritu Santo. This is the fruit of the Holy Spirit. Remember this, mga kapatid. Naggamit ko na itong analogy last time, but for others na hindi pa naririnig. Pag sinabing bunga, yung puno hindi umiiri para magkabunga. Lumabas yung bunga ng mangga. No! Para magkabunga, kailangan mo lagyan ng fertilizer, kailangan may cultivate, kailangan mong diligan. Therefore, joy is not something that we can produce. It's not something that the world can offer us. It's not something that the world can take away from us because it's coming from God. Pero para makuha natin ito, mamaya po pag-usapan natin. Amen. Bitin. Amen. So, why do we need to discern what joy really means? Sinabi na po natin kanina, if we are not being joyful, that means yung peace na pinangako sa atin ng Panginoong Diyos, hindi natin matatanggap. Our hearts and minds are not guarded dahil lagi tayong nakabusangot, lagi tayong bitter. Amen? Paboritong playing ground po ng kalaban, ang isipan na bitter lagi. Amen? Pero yung laging masaya sa Diyos, laging iniisip yung mga blessing ni Lord, wala kang puwang, wala kang inch para panghawakan ng kalaban na paglaruan ng iyong puso't isipan. Amen po ba? That's why we need to discern what joy really means. Because happiness is temporary, but joy is eternal. Dapat nating maintindihan to.
We need to discern joy between happiness and joy dahil ang happiness temporary lang. Ang problema ngayon sa mundo, what is the core philosophy of humanist? Tayo ay nag-exist para maging masaya. Naniniwala po ba tayo doon? Somehow, di ba? Masaya. Amen. Alam nga namang nag-exist ka kasi araw-araw ka na lang nakabusangot. Ang hirap naman ng ganong buhay. But deeper than that, actually, we are living to be joyful in the Lord. Ngayon, kung hindi natin nadidiscern between joy and happiness, na pag akala natin yung happiness is joy, yun yung ilulong natin. Magpapakapagod tayo, magpapakapuya tayo to achieve happiness. Amen? We will long na magtagumpay tayo para sagutin tayo ng babae or ligawan tayo ng lalaking may asawa na, because we are targeting happiness, because we think we will find happiness in them. But God actually told us to seek joy and not happiness, because you will never find joy in sin, mga kapatid. You'll never find joy in sin. Remember, joy is eternal. Happiness is temporary. Why do we need to discern joy and happiness? Because joy is the one who will help us para maging matibay pagdating ng pagsubok. Sabi natin kanina, maraming mga kilalang artista, mayayaman, may kapangyarihan ang nagpakamatay because they don't have joy in their hearts. Therefore, pagdating ng trial, they give in. Para saan pa na mabubuhay ako kung dinaranas ko lang naman puro kapigatian sa mundo ito? Be ready with the trials, and you'll only be ready if you are seeking joy, if you are living a joyful life in Christ. Amen? Because emotional Christianity is shallow. Ano ibig sabihin nun? Masaya ka, therefore yung praise mo, masaya din. Pero pagdating mo sa church, pero may problema ka, hindi mo magawang mag-praise dahil mabigat yung dibdib mo, because actually your worship and praise nakadepende sa kung anong emosyon mo, which is actually what is meant by shallow Christianity. Amen? Yung service mo, masaya ka kasi napupuri ka, kasi ganda ng boses mo, galing mo sumayaw, galing mo sa instrument, pero pag di ka na napupuri, napagod ka na. Because your drive is dependent on your emotions or your happiness. Pero kung nakadepende sa joy ang iyong pagpuri at pagsamba at paglilingkod, matibay at mas malalim ang iyong pagsamba at matibay ang iyong paglilingkod, ang pundasyon ng iyong paglilingkod. If you know that my reward is not from Pastor Alfred, Pastor Kim, or anyone else in this church, but my reward is from the Lord, therefore I will continue to serve Him with joy. Kahit nakikita nila, kahit pinupuri ako, kahit hindi ako nakikita, kahit si Lord lang nakakita, I will serve Him joyfully, because you have joy in your heart and not simply happiness na nagmumula sa papuri ng iba. Amen? Are you coming to church because of your happiness? Tapos naman, wala pa tayong kalakit. Pupunta ba tayo sa church because of we're happy or because we're joyful? If you're going to church just because you're happy, hindi na kayo babalik. Because kung wala yung happiness nyo, paano na? What will sustain you going to church? Because joy is commanded, happiness is not. Kanina wala pong sinabi, be happy, and the peace will be with you. Hindi po sinabi, di ba? Rejoice. So therefore, seek joy and not happiness. Because true joy strengthens us for faithful ministry through all seasons. Ito yung sinasabi natin kanina. Amen. Amen. Because true joy glorifies God, not us. Sabi na rin po natin yan kanina. Hindrance to Christian joy. Sit and heal. Alam na po natin yan. We cannot be joyful kung puno na ang guilt and shame ang puso natin dahil sa kasalanan. Kung hila-hila natin yung kadena ng kasalanan, tapos may bilog na bakal, yun po yung nagsisimbolize ng kasalanan.
sa buhay natin. And we are not supposed to be joyful kung tayo ay in open sin, nagkakasala. Ano dapat nararamdaman natin? Brokenness, contrite spirit when we sin. Amen? Alam na po natin yan. Sin and guilt take away your joy. So therefore, if you want joy, let go of that sin, mga kapatid. Fight against it. Struggle against it. Self-focus. Ito, ako, me. Pag ito lagi tayo, there will be no joy. Bakit? Kasi pag nakafocus ka sa'yo, kapag ganito nakalaki ang sweldo ko, magiging masaya na ako. Pag merong stable job na ako, magiging masaya na ako. Kapag pumait na yung asawa ko, tumigil na siya sa pag-iinom, magiging masaya na ako. Kapag sinagot na ako ng nililigawan ko, masaya na ako. Pansin po natin, it's all about me. At kapag hindi nangyari yon, what will happen? You will be depressed. Instead of happiness, you will be filled with sadness because you are self-focused. Pero kung nakafocus ka sa kalooban ni Lord, ano ba ang gusto ng Panginoong Diyos sa buhay ko? Yun ang focus mo, then you will find true joy. Wrong thinking, wrong doctrine, wrong theology, wrong philosophy, yung mga pinanghahawakan natin. Amen? Life is so short, therefore, samantalahin natin, magpakapasasa na tayo sa kasiyahan sa mundong ito. Kaliwali kung anong isipin nila, kung anong magpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo. Even though it breaks the heart of the Holy Spirit that dwells in you. Do we know, do we discern, mga kapatid, yung mga naririnig natin? It's wrong thinking. The problem is, kapag hindi natin alam kung anong nakasulat sa Bible, we are very much prone sa mga bagay na to. Kaya tayo nadidepress, kaya tayo nadidismaya, kaya tayo we feel lonely, we feel all the negative emotions is because of wrong thinking. Worldliness, ito pa isa. Amen? Kapag nag-engage ka, puro lang kamunduhan ang alam natin, and we don't, and anything that we do is all about worldliness and does not glorify, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos, hindi nagbibigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Huwag na tayong magtaka. We will never feel true joy in our lives and peace. Spiritual laziness and neglect, kapag hindi ka nagpipray, kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, how will you know kung ano yung mga promises at pangako sa iyo ni Lord? Remember, the joy is anchored to what God has promised you. Kung yung believe in this, mga kapatid, kung ang pinanghahawakan nyo lang is yung naririnig ninyo dito sa pulpit, you'll never be joyful. Because this is what you're hearing is second-hand information. But the promise that is revealed to you by the Holy Spirit when you are reading the Bible, that is something more than the message that you just heard. Iba yung narinig mo sa banal na spirito mismo, ang pangako ng Panginoong Diyos. So do not be spiritually lazy. Read God's love letter to you. Amen? Pray, talk to your God, talk to your King. Sabi nga ni Seth, anong klase kang anak kung hindi mo kinakausap yung tinatawag mong tatay sa langit? Amen? That's not condemnation, mga kapatid. That's supposed to wake us up. We call God our Father and yet we don't talk to Him? Indeed. Anong klase tayong anak? Amen? Satan's lies and accusation. Ikaw, ayan na naman, nagkasala ka na naman. Kristiyano ka ba talaga? Oh, mananalangin ka, hindi ka na ba nahiya? May mga ganun po ba tayong naririnig sa kalaban? Mga kapatid, all these are the hindrances. So remember. And lastly, how to rejoice always. Remember, joy is not a feeling. It's a choice of faith. Ano yung sabi natin kanina? Hindi feeling ang joy. Yun is nasa state of mind natin. Kung naiintindihan, ulitin ko kung naiintindihan mo na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay iniibig ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa iyo, that it will give you joy na hindi mayayanig ng kahit anong mangyari sa buhay mo. Hindi yun nakasalalay sa kung anong hormones mo ngayon, anong estado ng isip mo ngayon. But you just know in your heart who you are
in God. Amen po? Amen. Know that joy comes from the Lord and not from His life. Alalahanin natin to. Magsusumikap tayo, overtime tayo, 24 hours a day tayong magtrabaho para magka-overtime, lumaki ang ipon sa bangko, but that will not make us joyful. Not big house, not big car, not a beautiful wife, not a macho husband. Ano pa? Anything that this world can offer cannot give you the joy that God wants to give you. You will only find it in God, and therefore, if your life right now is disconnected with God, I'm telling you right now, you have no joy in your heart. Seek the Lord, mga kapatid, for only in Him you will find joy. Amen. Cooperate with the Spirit. Rejoice daily. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang puno, hindi yan umiiri para magkabunga. Kailangan diligan. Ganon din po ang banal na Spirito. The fruit of the Holy Spirit is joy. Mamumunga po yan. Lalabas po yan if we are cooperating with the Spirit. What does it mean, cooperate in the Spirit? When the Holy Spirit says, pray, pray. When the Holy Spirit says, read the Word, read the Word. When the Holy Spirit says, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. When the Holy Spirit says, mag-attend ka sa church and have a fellowship with your brothers and sisters, attend in the church. Cooperate. And the fruit of joy, the fruit of the Holy Spirit, which is joy, will come in your heart. Amen? Preach the truth to yourself. Stop listening to your own feelings. Amen? Ano yun, baliw? Magpe-preach ka sa sarili mo? Nabanggit na po natin dati to si David. Ang sabi ni David, why are you so cast down, oh my soul? Sinasabihan niya yung sarili niyang kaluluwa. Bakit ka nagabag-abag kaluluwa ko? Why do we need to talk to ourselves instead of listening to ourselves? Why? Because our heart is deceitfully wicked. Ang alam lang yan, puro negativity. Amen? Iwanan mo na yung asawa mo kasi hindi ka niyan mahal. Pinahihirapan ka. Amen? Huwag kang magpatawad dahil grabe yung ginawa niya sa'yo. Yan yung naririnig natin. That is what our self are telling us. Pero anong sabi ng banal na Espiritu? What did the promise of God says? Love your wife as Jesus loves the church. Forgive, and you shall be forgiven. You have to preach to yourself again and again the promise and the words of God to overcome yung salita ng puso mo sa buhay mo. Intindihan po natin? Amen? Right now, what is your self telling you? Overtime na si Coach, gutom na ako. Preach to yourself! Amen. Amen? Listen lang po. Preach to yourself. Listen to God's word. Amen. Understand real joy can exist even in tears. Amen. Can you imagine a mother? Hawak niya ang baby niya na namatay sa cancer. Can you see the tears in her eyes na nawalay sa sanak niya? And yet there is joy in her heart knowing na wala ng pain na nararamdaman ng kanyang anak. And this child, her child, is already now in the presence of the Lord. You can have joy in tears. So long, mga kapatid. Look for joy, not happiness. Lastly, abide in Christ and the Spirit will bear the fruit. Ito po yung sinasabi natin kanina. It's the same with cooperate with the Holy Spirit. Always will be connected with our Lord and Savior Jesus Christ. How can you be connected? Pray without ceasing. Amen? Talk to God. Read His Word. Sabi natin kanina, punuin natin yung Facebook natin ng mga groups that teach us about God. Hindi yung puro nagsasayaw sa TikTok na nadadala lang sa atin sa kasalanan. Amen? Amen.
By the way mga kapatid, cellphone. Why are we swiping a latul? Swipe, swipe, swipe. Ano swipe ba tawag doon? Scroll, scroll, scroll. Why are we scroll? Because we are looking for happiness. We are looking for dopamine. Alam po natin yung happiness, napoproduce po yan by chemicals in our brain known as dopamine, serotonin. So yung mga napapanood natin ng mga short, nagbubomba po yung utak natin ng mga chemicals na yan which makes us feel good. So let's just be careful. Scrolling because we are looking for happiness. Scrolling dahil magpalipas ng oras. Let's scroll to find joy instead. Let's scroll to increase our knowledge about God. Amen? Amen. And with that, mga kapatid,